wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Awit, chapter 36, verse 5 to 9. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na buhay, makapangyarihan, tunay na dakila at lubos na mahabagin, Ikaw ay mapagpatawad at lubos na sagana ang biyaya sa bawat isa sa amin na tunay na humihingi sa iyo, Panginoon, ng habag at ng iyong masaganang biyaya. Sa umaga pong ito, tunay nga po na humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami at patuloy mo po kaming linisin ng iyong banal na dugo. Ayon sa iyong kagandahang loob, patuloy na turuan mo po kami na lumakad na naayon sa daan ng katwiran. Sa daan, Panginoon, na patungo na kami ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Mga bagay na nais mo na aming sundin sa iyong mga utos. Sa umagang ito, naman po ang mga nababagabag sa aming puso, sa aming isipan. Tunay na ialis mo po ang mga bagay na humahadlang upang kami ay tunay na makapagniig sa iyo sa umagang ito. At tunay na ang aming isipan ay malaya na sumamba at ikaw ay aming papurihan at dakilain at itaas ang iyong dakilang pangalan. Tunay na nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Tunay nga po, Ama, na sa umagang ito, ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming sinasamba. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Anuman ang mga pinagdaraanan namin, nagkakaroon ito ng katagumpayan. Nagkakaroon ito ng kalutasan dahil sa iyo kami tunay na umaasang ganap. Salamat po sa mga panalangin namin na iyong tinugon. Marami pong salamat dahil hindi mo po kami iniwan. Sa isang linggong nagdaan, marami pong salamat na maraming bagay na nangyari sa aming buhay. Ngunit tunay nga, Ama, na narito kami upang ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Tunay nga po na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ibukas mo po ang aming mga tainga upang higit naming maunawaan ang itinuturo mo po sa amin. Dalangin namin ang aming tagapagsalita, ang aming pastor. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan. Ikaw ang makita sa kanyang buhay. Tunay nga po, Ama, sa iyo namin binabalik ang lahat ng pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tinatawagan po ang mga praise and worship. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Isang palakpak para sa ating Diyos na buhay. Nasama-sama natin sinasamba sa dakong ito. Pwede ho bang pakikamayan muna ang inyong katabi at pakisabi sa Kanya, good morning sa iyo, kapatid. Masaya ako na ikaw ay aking nakasama. Yan. Yun nasa likod. Pati nasa likod. No, kaway-kamayan naman. Kaway-kaway konti. No. Yan. Praise God for giving us another Sunday ng sama-samang pagsamba. Sa lahat ng first time na narito ngayong umaga, welcome po sa Caridad Unida Christian Church. At let us enjoy the day para po sambahin at purihin po natin ang ating Panginoon. Are we ready to worship the Lord? Amen. Tayo po ay umawi, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Kung merong pangalan na dapat taas at purihin sa lugar na ito, walang iba kundi ang pangalan lamang ng ating Diyos na buhay. Okay, sabay-sabay po tayo umawit.
ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen. Awit natin mula simula. Okay, sabay-sabay tayo lahat. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya. Itaas sa kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Misa pauwing natin muli. Purihin natin ang Panginoon sa umaga nito. Lahat ng narito ay mawin. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Hallelujah!
ikaw ang kagalakan sa tuwid-tuwid na kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwid-tuwid na kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Lord, ikaw. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa For the last time, let's sing. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwid-tuwid na. Sa tuwid-tuwid na. Sa tuwid-tuwid na. Kalakasan ko. Opo, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa aming Panginoon. Sa mga sitwasyon ng buhay, ano man ang aming kalagayan, you are our strength, Lord God. And we give you back all the glory, Lord God. We give you all the praises, Lord. We give you all the worship, Panginoon. You are our strength. You are our Lord. And your name is name above all names. Ang iyong panal na pangalan lamang, Panginoon, ay lubos na makapangyarihan upang kami, Panginoon, ay masamahan sa aming mga kalagayan, sa aming mabuhay. We desire, Lord God, this morning na hanapin ka. Hanapin na iyong kalwalhatian. For in you, Panginoon, doon namin nararanasan, doon namin, Lord, na-enjoy yung strength sa buhay na ito. Sa pagkakataon ng buhay, Lord, minsan napapagod kami. But this morning, you are renewing our strength, Panginoon. Kaya naman po, habang nag-worship kami, hayaan mo po, Panginoon, na padama mo po sa amin, Panginoon, yung pagpapalakas na nagkagaling sa inyo, Panginoon. Habang kami sumasamba, Panginoon, may your spirit, may your work in us, Panginoon, may your presence, Panginoon, fill this place, Lord God. Nasa ngayon, Panginoon, ikaw ang makatagpo namin, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo kami, O Diyos, habang kami sumasamba po sa inyo. Okay, tayo po'y bawat sa Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri sa'yo, ang pagpupuri pa sa salamat Ay sa'yo lamang Yes, Lord. ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang ialay, Jesus. Yes, Lord. We worship you, Lord God, in this place. Sabay-sabay tayo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa labis na pag-ibig
Nagtatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw lamang, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Minsan pa, Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, sa'yo ang lahat ng kalwalhatian. Kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, yes Lord. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Singin ka pa sa lahat. Pa sa kalangitan, Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, O Diyos. Ipadama mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y mapagpantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Diyos. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, o aming Panginoong Jesus. Jesus, o aming Panginoong Jesus. Kadakilaan mo, Diyos, hindi kayang bantayan. Your name is above all name, Lord God. You deserve all the praises. You deserve all the glory, Panginoon. Lahat ng meron kami dito ngayong umaga, nire-recognize po namin, Lord, galing po sa inyo. Lahat ng meron kami, Panginoon, ay biyaya mo po, Panginoon, sa amin. At maging, Panginoon, ang opportunity to worship you, Lord, in this place ay galing pa rin sa inyo. Kaya po, Lord, salamat, salamat, salamat sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming pong mga buhay. At aming kahilingan, Panginoon, na magpatuloy ito hanggang sa katapusan ng aming sama-samang pagsamba sa umagang ito. Purihin ka, sa iyo po lahat ng papuin pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay sa umagang ito. Muli, magandang umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, banal kang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Lalo na, Panginoon, ang iyong mga anak na nasa dakong unahan, nagbabalik ng kailang pasasalamat sa walang hanggang kabutihan, pagmamahal na igawad mo sa bawat sa kanila, Panginoon. Ang iba, Panginoon, ay pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman, bilangon mo, O Diyos. Nagtamo sila ng lubusang kagalingan dahil sa iyo sa pagtatagumpay mo doon sa krus sa Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, ikaw ang dakilang magangkamot na nagbagamot sa bawat sa kanila.
At binangon mo sila, O Diyos, at muli, O Diyos, narito ang kanilang kalakasan ng kanilang lupang katawan ay kanilang ipinaglilingkod sa iyo ng lubusan. Higit sa lahat, Panginoon, ng karamdamang espiritual na pinagaling mo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa iyo na patuloy mong samahan ang aming mga kapatid to. Ingatan sa kanilang paglalakbay, samahan, O Diyos. Kaya di, Panginoon, yung mga kapatid namin na may mga problema, mga nandagaan, mga pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, sa iyo na patuloy na, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na sumama sa kanila. Patuloy na, Diyos, na nagpapasalamat sila dahil sa walang kang pagpapala mo sa kanila. Na, Panginoon, hindi mo sila iniwana, hindi mo sila pinabayaan. Sa kabila, Panginoon, ng kanilang mga pinagdaan, ng mga problema, pagsubok sa kanilang buhay, nariyan ka, O Diyos, sa kanilang tabi. Nang iyong pangako, kailanman na hindi mo sila iiwanan kahit sa sandali ng kanilang mga buhay. Ang iba, Panginoon, nagpapasalamat dahil sa maraming bagay. Pala mo sa kanilang mga gawain, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang, O Diyos, na paglalakbay, tungo sa kanilang hanap buhay, patuo, O Diyos, sa kayo, hanggang sa Panginoon, makauwi sila sa kanilang tahanan. Anumang bagay, Panginoon, ang pinagpasalamat ay mga kapatid nito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy nilang pinararangalan, Panginoon, patuloy nilang pinababalikan ng kanilang pasupupuri. Ang iba, Panginoon, sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang mga kasal. Panginoon, pagpalain mo ang magsawang ito na binuklod ng iyong pag-ibig, na binuklod, O Diyos, ng iyong pagdalisay na pagmamahal sa bawat isa sa kanilang, Panginoon. At alam namin, Panginoon, labis-labis ang mga labi, ang mga aming puso, nagpapasalamat sa iyo, lalo na, Panginoon, sa pato ng kamay ng iyong maliit na lingkod. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Good morning po. Salamat po sa inyong mainit na pagbati, sa inyong mainit na pag-welcome po sa akin dito po sa Caridad Unida Church. Na po, at alam po natin na ang Diyos ang patuloy po nating pinapurihan, lalo na po sa ating pagsamba. No? Sabi nga po ay ang ating pong teksto na ating pong pagbabatayan sa umaga pong ito ay ating matatagpuan sa Exodus chapter 20, verse 7 po, na ganito po ang ating mabasa. Huwag niyong banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat alam niya ang inyong pagkakasala. Ano po? Yan. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumatin sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ano po? Bago po ako magpatuloy, siguro po ay sabi nga po ng ating tagapagsalita ay ipakilala ko sa inyong maigi ang aking sarili po. Ako po ay isang tubong taga Las Piñas, no? At ako po ay bunga po ako ng aking mga magulang. At ako po ay bunga ng isang kawalan na dating kawalan ng pag-asa. No? Ako po ay ipinanganak ng bulag, totally blinded. No? Totally blinded po ako. Bigyan po kayo ng background. Kasi po, para po malaman ninyo, sino ba si Pastor Jimmy Antonio na nagpapastor sa Maliksi Unida Church? Ako po ay totally blinded na ipinanganak nung ako po ay isilang. Hindi na po, valid nga po, kung tutuusin ay pwede po akong mawala, hindi po isilang. No? Kasi po yung aking nanay ay binugbog ng 4 na tao. No po, dinugo siya, may mga labas na lumalabas, no? At gusto siyang raspahin para yung mga tao ay makulong, no? Noong una ay ayaw ng tatay ko pumirma. Nung pumirma ang tatay ko, ayaw na ng doktor, no? Na ako ay iraspa o ipabaksakin, no? Kasi kung mababaksak ako, makakasuhan yung 4 na tao. Pero hindi po niloob ng Diyos na ganun po yung mangyari. Yun nga po, may lumalabas sa kanyang malalaking laman, sa kanyang nung kabutisan sa akin. Kaya po halos ang mga naging ninong ko ay puro sundalo. No? Puro militar. Kasi po sila yung mga nag-escort. No? Kaya nga po, nung pinanganak ako, akala nila may kulang sa parte ng katawan. No? May kulang sa parte ng katawan, kamay, paa o ano man na may kulang, no?
Hindi pala doon ang umepekto. Ang umepekto po sa mata. No? Pinanganak po ko, wala akong nakikita hanggang 2 taon at kalahati. No? Ako po ay ipinag-pray ng nanay ko at tatay ko, kapag ako nakakita, maglilingkod ako sa Diyos. No? Maglilingkod po ako. Kaya po, pagdating po ng 2 at kalahati, doon po ako nakakita. Kasi po dati, miski yung bote, o kayong aming badede, ilagay niya sa tabi, o anumang bagay, laruan, hindi ko po yan makikita kung hindi mo ilalagay sa aking kamay. Pero po sa kapangyarihan ng Diyos, no? Sa kapangyarihan ng panalangin, no? Sa pangalan ng ating Panginoong Sus, nakakita po ako. Sa Kanya po yung kapurihan, no? Nakapag-aral po ako. Kaya lang, may mga bagay po, kung titignan niyo po ako, no? Hirap ako minsan magbasa. Kung ako magbasa, nakaganon. No? Nag-aral ako ng high school. Kung magsulat ako, nakadikit yung mata ko, yung mukha ko sa papel. Miski nga, maraming bagay na po na huwag ako mag-aral kasi yun nga, sabi ng teacher, huwag na ako pag-aralin. Pero nakatapos po ako ng high school. No? Nakatapos po ako ng high school. Tapos po ay, yun nga po, nakapaglingkod ako sa Diyos. Simula sa aking paglilingkod noong 1983, no, hanggang sa kasalukuyan ay ginamit po ako ng Diyos mula mo ng kabataan. Marunong din po akong gumawa ng electrical ng sasakyan. No? Naging kwan po ako dyan. Kaya po marami po akong napasukang mga pabrika, lalo na po sa Asia Brewery. No? Yung kanilang mga truck ako gumagawa. Yung ice pack, yung mga kung saan po ako nakakapunta. Pero noong una, sabi nila, baka raw ako makasunog. No? Pero po, nakapagtrabaho po ako. No? Yan. Nakapamimisikleta ako. No? Nakapagbabike po ako. Nakapagmamaneho rin ako minsan ng sasakyan. No? Pero ayaw kong bigyan ng lisensya kasi gawa ng aking mga mata. No? Pero po ako, hirap po ako, lalo kapag ang ilaw ng sasakyan, yung bago. No? O kaya yung matinding init ng araw, lumalabo po yung aking mga mata. No? Mas malinaw po ang aking mata kapag madilim. No? Sabi nila parang kuwago. No? Yan, para daw gano'n. Para mas malinaw yung mata pag yung madilim. Pero pag yung maliwanag, lalo yung mga ilaw ng sasakyan, lumalabo po yan. Pero po ako, naglalakbay po ako kung saan-saan. At kung saan-saan po ako, kapag ako po inanyahan, ay ako po ay Ako rin po ay ginagamit ng Panginoon sa ating mga kapulisan. Nagtuturo po ako sa SBEC, sa school, yung sa mga pulis, nagtuturo po kami dyan, nagseseminar, at nagtuturo din po ako sa mga porpoise. No? Naging presidente ako ng PWD sa amin sa barangay. Naging marami po na aking pong naturuan. Yun po yung ministeryo na ipinapagawa sa akin ng Diyos. Buhat po nung ako isilang. No? Hanggang po sa kasakuyan. Ako po ay nadistino una sa Almansa, tapos po sa Las Piñas. Yung kasama ko po, no? Kasama ko po yung naging pastor dito. No? Si Pastor Camia. Siya po yung aking, ako po yung naging kwan sa kanya bago po siya naging pastor. No? Si Pastor Camia. No? Magkasama po kami niya, magkababata po kami niyan. Kami po yung magka-partner nung pong kami naglilingkod sa Las Piñas. No? Sabi niya, walang iwanan. No? Ako po, hindi po ako umaalis. No? Yan. Kaya po siya umalis. No? Yan. Ako po ay nanatili, no? sa gawain ng Panginoon, siprensya po ng Panginoon. Natistino rin po ako, ministerong pandistrito ng Metro Manila 1, pero po ang base ko po, Baclaran. Tapos po, naging San Dionisio. At sa kasalukuyan po, ay napunta po ako sa Maliksi. 9 years na po ako doon. No? Ako po ay nagpapastor doon. Simula po 9 years kasi wala daw pastor na pumunta. No? Ako po yung nanatiling pastor doon sa iglesia ngayon. Bakit po? No? Kasi po, nung una talaga dinatnan ko yun, talagang maawa po kayo ng pagkamulang bodega ng asin. No? Siguro po alam po ninyo dahil ito po ay ating kadistrito. No? Yan. Kaya po, ako po meron 2 anak, isang lalaki, isang babae, at meron po ako isang asawa. No? Ako po ay nangungupahan lang. Yan. Kaya po, ang aking pong gawain sa Panginoon ay lahat po ay sa Panginoon po natin ibabalik.
No? Sa Panginoon po natin ibabalik po ang papuri. Kaya nga po, sabi nga po, dito po sa atin, yan. Sabi nga po, ang pangalan po natin ay mahalaga. No? Ang pangalan ng bawat isa, mahalaga kung bakit po iyan ang ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang. No? May pangalan po tayo na dapat po nating pinangangalagaan. No? Katulad po ng bawat isa, meron po tayong pinangangalagaan pangalan na ayaw po natin ito madudungisan o ayaw natin itong aalipustahin. Di ba po? Meron po tayong mga pangalan na ayaw po nating alipustahin, ayaw po natin itong dungisan, yung ating po mga pangalan na nasa kakabit sa atin. Sapagkat kapag ang pangalan mo, no, kapag ang ating pangalan ay nadungisan, no, at ito'y dinungisan ng iba, magagalit kayo. No? Magagalit kayo. Kaya po yung ating pangalan, ang ating pangalan, talagang pinagmamalaki natin yan. No? Pinagmamalaki natin yung ating mga pangalan. Sino tayo? No? Doon nalaman kung sino ka. Kung ano ang tawag sa iyo. No? Yan po yun. Kung ating po titingnan, no, sa bawat tao, may mahalaga kung bakit yan ang ibinigay. Noong unang panahon, sabi nga, ang pinipili ng mga pangalan ng mga magulang, no, sa atin po, may mga kalendaryo. No, sa kalendaryo tumitingin, may kung ano-anong pangalan, no, may mga Maria, kung ano-ano, may Juan. No. Miski po dun sa panahon nila Jesus Christ, sa panahon nila Moises, nila Abraham, meron po kahulugan yung kanilang mga pangalan. No? Meron po silang kahulugan yung kanilang pangalan. No? Yung po mga kanilang pangalan ay ibinigay sa kanila ng kanilang magulang at higit sa lahat ng Diyos. Miski po sa atin. Lalo na po sa panahon pong ito, no, may mga pangalan po tayo ng ating mga anak, doble-doble. No? May mga pinahihirapan, sabi ko nga doon sa aking mga apo, doon sa aking mga manugang, sa pamangkin, kayong kanilang pangalan ng kanilang anak ay mga doble. Kaya pag nagsulat yung mga bata, no, nag-aral yung mga bata, nag-umpisa, nayayamot kasi sobrang haba ng kanilang isinusulat. No? Pero yun po ay kanilang ibinigay para po sa karangalan ng kanilang anak. Minsan, kumupili po tayo ng pangalan, no, sa ating mga idolo. Sa ating mga idolo, sa ating mga hinahangang mga artista, mga basketball player, o sino man yan, o minsan, kinukuha natin sa biblikal. No? Yung mga pangalan sa Biblia. Doon po natin kinukuha yung pangalan ng ating mga anak para ano? Ito ay, no, ikanyang ikarangal. Lalo po, no, yung ating mga pangalan, no, ay atin talagang pinangangalagaan ng gusto. Pero, no, pero po, sa Panginoong Diyos, ang bilin niya, huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa mga walang kabuluhan bagay. Marami po na ginagawa po tayo, nagkakamali po tayo, binabanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. No? Binabanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa mga walang kabuluhang mga bagay. Pero yung iba, gusto nila babanggitin yung mga kanilang pangalan. Gusto nila, lagi silang nababanggit yung pangalan nila kahit sila po ay nasisiraan. No? Kahit na yung kanilang kapangalan, kung ano-ano ang mga pinagkakabit. No? Lalo na yung mga politiko. No? Yung mga politiko, yung mga artista, yung gustong sumikat, gusto nila yung kanilang pangalan, babanggitin lagi. No? Para laging nadidinig ng tao. Para laging talamak yung kapangalan niya. Kapag binanggit yung kanilang pangalan, no? Yan, sikat. No? Sikat na sa pagiging artista, sikat na sa pagiging politiko, sikat na sa lahat ng bagay. Yun ang gusto nila. No? Kahit na ang kanilang pangalan, no, niyuyurakan, kung ano-ano sinasabi, no, yung kung ano-ano kinakabit. No? Pero hindi nila yung pinapansin. Ang mahalaga sa kanila, sumikat sila. Pagdating ng araw na sila ay tumakbo sa politika, nandoon na. No? Yan. Yan po, marami po tayong mga artista, mga kilala, no, na ang kanilang pangalan ay binabanggit malimit.
Gustong-gusto nila yon, no? Yan. Minsan, hindi natin no? Kaya minsan, yung pangalan yan, no? Ay kanilang pinararangalan, sinisabing yan, no? Lalo may mga kahulugan yung kanilang pangalan, no? Lalo kaya kung titingnan po natin, yung kanilang pangalan ay kanilang pinagmamalaki, no? Pero po, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, huwag daw pong banggitin ito sa mga bagay na walang kabuluhan. Minsan, sabi nga doon sa isang aril, sa isang kwento, no? Minsan, bumibili lang tayo ng isda, no? Ng isda, o sa palengke. Kapag sinabi, magkano po yan? Ganito ho kamahal yan eh. Ganito, 300. Naku po, Diyos ko. No? Kamahal naman pa. Yun. No? Binanggit na. No? No? Yung pangalan ni Jesus Christ. No? At kung ano-ano pa mga bagay na binabanggit, yung mga pangalan ng ating Panginoong Jesus sa mga walang kabuluhan. No? Minsan, sa pangalan ni Jesus, mananalo ko sa loto. Yan. Minsan, may mga ganyan mga tao eh. No? Na binabanggit yung pangalan ng ating Panginoong Diyos na siya ay mananalo sa loto, no? Kung ano-ano pa, no? Oh, praise God, no? Minsan may mga tingnan natin lalo sa panahon po ito, mga kabataan, kung ano-ano mga ginagamit na pangungutya at pag-yuyura sa pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan ginagamit ito saan? Sa kanilang mga kanta, no? Sa mga awit ng mga kanta. Yung mga kabataan, yung ating po mga nadidinig ngayon, no? Na basta lamang ito ay makapagpatawa, ito ay sumikat, ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kanilang niyuyurakan. Kanilang binabanggit. No? No? Marami po. Miski po tayo. No? Kayo po ba? No? Sabi nga po, nababanggit niyo ba ang pangalan ng Panginoong Diyos sa mawalang kabuluhan? No? Kaya po sabi nga po sa atin, ingatan daw po natin na ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay mabanggit sa mga walang kabuluhang mga bagay dahil po ang kanyang pangalan ay sagrado, ito po ay higit, no? Nakarapat-dapat at dapat po natin parangalan. Sabi po doon sa awit kanina, dapat natin siyang parangalan at itaas yung kanyang pangalan. No? Wala po tayong itinataas sa pangalan, lalo sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri sa Diyos at sa ating paglilingkod, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang pangalan ng ating Panginoong tagapagligtas, wala pong iba kundi si Yesu Kristo. No? Si Jesus Christ lamang. Sabi nga ng isang pastor, sabi, ilagay nyo sa inyong puso, no, ilagay nyo sa inyong puso na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang kabuluhang mga bagay. Sapagkat ito ay may kalakip, no? Ito ay kasalanan sa harap ng Diyos at sa pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po doon sa Exodus, kasalanan yan. No? Kasalanan niya kapag binanggit mo ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan ay nagkasala ka na. Ang kabarayan ng kasalanan ni kamatayan. Saan? Sa dagat-dagatang apoy. No? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya po, sabi nga po, huwag nating babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito'y sagrado. No? Una, sagrado. At ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng mga pangalan. No? Makapangyarihang Diyos. No? Makapangyarihan ang kanyang pangalan. Kaya po, huwag daw po natin babanggitin sa anong bagay makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Saan po natin ito nagagamit? No? Yan. Pagpapalayas ng masamang espiritu, banggitin nyo ang pangalang Jesus. No? Lumayas ka, masamang espiritu. Sa taong ito, lumayas ka sa tabi ko. Masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Lalayas po yan. Makapangyarihan po yun. No? Yung ating pinagagaling sa ating mga karamdaman kapag nag-pray. No? Sabi ng Panginoon, banggitin nyo lamang sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sabi doon sa Santiago, no? Ipanalangin nyo siya. Sa pangalan ni Jesus, gagaling yan.
Ipanalangin siya, lalakas yan. No? Lahat po, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Miski yung ating mga problema, sabi nga, ilapit mo lamang sa ating Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng problema nyo, lalayas. No? Miski yung ulan, miski yung unos. No? Marami na pong nagpatunay na ang kapangalan ng ating Panginoong Diyos ay nagpapalayas ng mga unos at bagyo sa kanila, lalo na sa kanilang buhay. Kaya nga po sabi, ang pangalan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Sus, makapangyarihan. Una, sagrado. Pangalawa, makapangyarihan. No? Makapangyarihan yan. Nadadama ba ninyo? Kapag kayo nagpe-pray, sabi di ba tayo pag tayo nagpe-pray, Lord, pagalingin mo ang anak ko. No? Sa Exodus, sabi nga ng ating Diyos, no? Sabi ng Panginoong Diyos, huwag ninyong babanggitin. Ako ang Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng inyong mga puso. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ang Diyos. No? Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pangalan, ibinigay niya kanino? Sa atin. Mapagmahal ang Diyos. Tinubos tayo sa pagkakasala, tinubos tayo sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig niya sa atin. Kaya sabi, ang sino mang nagmamahal, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo. No? Ipadadama niya sa iyo yung tunay niyang pagmamahal sa iyo. Makapangyarihan ang pangalan ng Diyos at ito ay nagmamahal. Mapagmahal yung kanyang pangalan. Dahil sa pag-ibig niya, no, sa bawat isa sa atin, ibinigay niya si Jesus Christ. No? Kaya po minsan, tingnan po natin, no? Sino ba ang unang nagpamahal sa inyo? Sino ang unang nagpadama ng pagmamahal sa inyo? No? Kung bakit kayo narito? Kung bakit kayo hinilang? Ako nga po, sabi ko po sa inyo, ako ay kawalan, no? Ay taong kawalan, no? Kasi kubut, muntik na akong mawala, pero hindi niloob ng Diyos. No? Kasi bakit? Mahal niya ako, meron siya ipagagawa sa akin. No? Meron siya ipinagawa sa akin kung bakit ako narito. No? Sa mundong ito. Para po maglingkod, mag-akay, at maglingkod sa Kanya. No? Kaya po kung titignan po natin ang Diyos, mapagmahal na Diyos. Mapagmahal at wagas yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. No? Sa atin po, no? Pagmasdan ninyo, sabi nga po, isa puso natin, no? Isa puso, dapat yung isa puso natin na wag po natin babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos, kundi banggitin natin sa ano? Sa may mas kabuluhan. Sa may magiging pagpapala doon sa iba at kapuri-puri. No? Pupurihin natin ang Diyos sa kanyang pangalan. Dadakilain ang kanyang walang hanggang pangalan sa lahat ng oras ng ating mga buhay. No? Pangapat, sabi nga po, ang pangalang Jesus, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ibinibigay sa inyo, ikinabit sa inyo bilang kanyang mga anak. No? Ikinabit sa atin yung pangalang kabanal-banalang Diyos, ang pangalang Diyos na ikinabit sa inyo. Ano po yun? Kayo po ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya po kayo tinatawag na ano? Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano, yan po ay pangalan ng Diyos. Kristo, doon ang galing yan kay Jesus Christ.
Yung tumanggap na tunay sa ating Panginoon Jesus, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya tinawag na Kristiyano. Yung tunay na Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang mga buhay. Marami nagsasabing sila Kristiyano pero hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Hindi po yun tunay na Kristiyano. Hindi po tunay na nakakabit yung pangalan ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Kumbaga yung ipilido natin, kapag tayo nag-ampon ng isang bata, yung ipilido natin, ibibigay natin sa Kanya. Tayo din po ay inampun ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan. Na ikaw dati makasalanan, nang ikaw ay nagbago, tinanggap mo si Jesus Christ, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos, kapatid. Kapatid ni Jesus Christ. Sabi nga, yung binigyan ka ng pangalan at kapangalan ng pagiging Kristiyano ay higit na kapuri-puri. Karangalan po natin yon. Kaya nga po sa atin, dapat po sa atin, pasalamat tayo Kristiyano. Pero tingnan po natin, sabi nga, siyasati ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang puso, kung sabay tunay na Kristiyano. Kung yung bang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Baka pagdating ng araw, sasabihin natin, Kristiyano po ako ay hindi kita kilala, sabi ni Jesus Christ. Lumayas ka. Ang ating bansa, ang Pilipinas, ay tinatawag na Christian country. Bakit po? Bakit tinatawag Christian country ang Pilipinas? Kasi sa dami ng denomination at reliyon sa Pilipinas. Ano po ba ninyo kung ilan ang reliyon dito? 2,000 plus. Hindi po yun ang makapagliligtas. Reliyon o denomination, kundi ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos na siyang tumawag sa atin, na siyang nagbigay ng pangalan sa bawat isa sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Tunay na Kristiyano, hindi po peking Kristiyano. Maraming nagsasabing sila Kristiyano, sila leader, pero ano ang nakita sa kanilang mga bunga? Tingnan niyo yung mga leader ng mga nauna. O yan, di ba? O, tingnan niyo yung mga pastor, mga nangungunang mga pastor. Yan, tingnan niyo ngayon sila. Yan, tingnan niyo si Kubiloy. Tingnan niyo yung iba. Marami nagsasabing, pumasok kayo dito, maliligtas kayo, pero hindi po yon. Ang tunay na Kristiyano, ang pagiging tunay na anak ng Diyos, at ibinigay sa inyo ang pangalan ng pagiging tunay na Kristiyano, yun si Kristo mismo, na sa puso tinanggap natin bilang Panginoong tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Hindi po reliyon, kundi relasyon sa buhay na Diyos. Buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Diyos na siyang nagbibigay ng kanyang pangalan sa bawat isa sa atin. Yun po ang tunay na ibinigay sa inyong karangalan na pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Pagpapala, hindi po pagpapalo. Pero kapag ginagamit mo yan sa walang kabuluhan, palo ang aabutin mo. Parurusahan ka, nagkakasala ka sa Diyos, na buhay at makapangyarihan. Bakit pinabanggit mo ang pangalan ng ating Diyos sa walang kabuluhan? Kasalanan yan. Pero kapag yan ay binabanggit mo sa may mas kabuluhan, sa may mas pakinabang, ay ikaw ay magiging pagpapalain ng Diyos. Kaya nga po, ang lahat ng tumanggap at nananig sa Diyos at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, binibigyan niya ng pagpapala. Pagpapala po yun. Yung ibinibigay sa atin, yung ating pangangailangan sa araw-araw, ibinibigay yung hanap buhay, buhay, kalakasan, blessing yan sa Diyos. Yung ating kabiyak, yung ating mga anak, blessing yan sa Diyos. Galing sa Diyos.
ibinubuhos na sa inyo. No? Manalig lamang kayo. No? Sabi, hingin natin sa pangalan ni Jesus. Di ba tayo nananalangin tayo araw-araw? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. No? Sabi, ibigay mo ang aking pangangailangan sa araw na ito. Iligtas mo kami. No? Di ba lahat? No? Pinagpe-pray natin sa pangalan ni Jesus. Ibinibigay niya yung kanyang blessing sa inyo. No? Ibinibigay niya yung blessing. No? Ibinubuhos ng Diyos yung kanyang pagpapala, binubuksan niya ang durungawan sa langit dahil kayo ay nakakabit yung pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalig lang po kayo. No? Manalig lang po kayo sa Diyos. Na kung kayo tunay na mga anak ng Diyos, hindi kayo magugutom. Kung ang pangalan ng ating Panginoon Diyos nakakabit sa inyo at tunay na talagang ito yung tunay na Kristiyano, hindi kayo magugutom. Ako po ay 24 years nang hindi nagtatrabaho. No? Simula nang ako yung naging manggagawa, year 2000, no? Umalis po ako sa hanapbuhay ko. Nagtatrabaho ko po, sabi ko sa inyo, dati po ay naggagawa ko ng mga sasakyan. No? Sa Asia Brewery. No? Sa Asia Brewery, ang ginagawa ko po doon, yung mga truck. No? Kaya nung ako tinawag ng Panginoon, no? Na maging pastor at mag-full-time pastor, umalis po ako doon. Pero ako po ay kumikita ng 3,000 per day. Nilayasan ko po yun. No? Ayan. Kaya po, pero sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo dahil ako'y anak mo. Maglilingkod ako sa iyo dahil ako'y susunod sa kalooban mo. Dahil ako'y tinawag mo. Pero hindi mo kami gugutumin, lalo na yung aking pamilya. No? Hindi po kami nagutom kahit kailan. Miski nung pandemic. No? Miski nung pandemic, hindi po namin naranasan magkasakit. Kahit na nasa frontline ako, no? Nasa frontline ako noon. Ako yung pinaka-nangangasiwa to sa aming barangay na magbibigay ng kung ano-ano at kung maggagalak sa lahat ng aming mga nasasakupan. No? Hindi po ako nagkasakit. Hindi rin po nagkasakit yung aking pamilya. Hindi rin po kami nagutom. Bagkus, naging pagpapala kami sa iba. No. Wala po akong hanap buhay. Wala ring hanap buhay ang misis ko. Nangungupahan po ako ng bahay. 3,000 na per month. May tubig, may ilaw. No? Miski po ngayon. Pero hindi po kami nangugutom kahit isang beses. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. No? Yan. Miski po sa ngayon, dati po, binibigay sa akin sa Maliksi ay 6,000, pero dahil po alam po natin ang Maliksi, marami pong nalipat sa Naik. No? Marami pong nalipat sa Naik na aming mga membro, kaya po nagkaubos. No? Yung 6,000, imbis na itaas ko, kinawa kong 4,000. Kaya 4,000 lang po doon. Pero po hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Nakapagpatapos ako ng pag-aaral sa aking panganay, yung aking bunso, nag-aaral lang high school, senior high. Sabi nila, saan ang gagaling? Sabi ko, manalig lang kayo sa Diyos. Manalangin lang kayo, mananampalataya kayo ng buong puso sa Panginoong Diyos dahil ikaw'y tunay na anak ng Diyos, ibibigay niya ang kailangan mo araw-araw. Ganun po gumawa ang Diyos kapag kayo ay nananalangin ng tapat. Kapag kayo ang pangalan nyo ay nakakabit sa Kanya, manalig kayo. Hindi kayo pababayaan. Kahit na isang minuto ng inyong buhay. Apo, hindi kayo pababayaan. Idulog nyo lahat sa Panginoon ang problema ninyo. Kung ano man yung problema niyan, idulog nyo sa Diyos. Pero huwag nyo yung babawiin. No? Huwag nyo yung babawiin. No? Paano natin ito binabawi? Kayo po, paano nyo binabawi pag kayo nagpe-pray sa Diyos? No? Mananalangin kay Lord, may problema ako, may problema yung pamilya ko, kulang kami sa pinansyal, may babayaran kami sa eskwela, may babayaran kami sa bahay, may babayaran kami sa kuryente, may mga naniningil at kung ano-ano pa. Nag-pray ka sa Lord. Di ba nagpe-pray tayo? No? Nagpe-pray po ba kayo? No? Pero binabawi nyo rin. Paano po? Pagkatapos manalangin, no?
Pagkatapos manalangin, na nag-pray ka, Lord, ganito ganyan, dinalapit ko sa iyo. Pagkatapos manalangin, ano yung ginagawa ng iba? Yung ibang mga Kristiyano, saan kaya ko lalapit? No? Nag-pray yun, no? Saan kaya ko lalapit? No? Pupunta kaya ako kay Kumare, punta kaya ako kay ano? Bakit? Mangungutang ako. Mangungutang ako kay Bombay. Alam niyo, binawi niyo rin eh. No? Binawi niyo rin. No? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo, kayong lahat na nabibigatan, no? Ay lumapit kayo at kayo bibigyan ko ng kagaangan. Bibigyan ko ng lutas ang inyong problema. Yung misis ko nung araw, ganyan eh. No? Lalo nung pandemic, umiiyak yun. Sabi ko sa kanya, ba't kayo iiyak? May Diyos kang makapangyarihan. Nakakawit ang pangalan natin sa Kanya. Pag nag-pray ka, manalig ka, umupo ka na lang, no? Ibibigay sa ng Diyos yung nasa ng iyong puso, yung prayer mo. No? Yan. Kaya nung pandemic, imbis na maging, sabi niya, na natakot siya, baka raw magutom kami, ganito. Pero hindi kami nagutom, naging blessing pa kami sa iba. Kami po yung nagbibigay sa iba. No? Yan. Kaya sabi nga po, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa kanyang mga anak. Ako po, kapag ako nagpe-pray, no? Kapag po kayo magpe-pray, ganito po, no? Magpe-pray kayo, upo na lang kayo. Relax. Bakit po? Kasi bibigyan kayo ng Diyos eh. Ako po, ganon. Naupo-upo ako. No? Tapos may biglang, pagkatapos yung mag-pray, no? Yan. Ano na ako niya, pumunta na ako kung saan ako dapat pumunta. No? Naglalakad ako. No? Naglalakad ako kadalasan. No? Yung, kasi minsan may mga gawain po ako doon sa mga ganong mga, minsan may mga nagpapa-counseling, minsan may mga nanghihingi ng tulong, no? Pupuntahan ko po yon. Habang ka naglalakad, minsan may hihinto sa'yo nakakotse. Pastor, saan ka punta? Diyan lang po, meron akong ano. Sige, sabay ka na, hatid kita doon. Pagbaba ko, minsan may mga nag-aabot. Pastor, pang merienda. Pang merienda mo to. Pang Jollibee. Pang Jollibee, 3,000. Di ba po? Di ba? Minsan, pagkagaling ko kung saan ako nanggaling, sasabihin ng miss ko, may naghahanap sa'yo. Sino? Hindi ko kakilala eh. Kasi basta sabi, asan daw si Pastor Jimmy, ganito. Ano sabi sa'yo? Wala, may iniwan lang. Ano yung iniwan? May biniwan kalahating kabang bigas at ito pa raw yung 5,000 para daw sa'yo. Ganon po. No? Alam po ninyo, kapag kayo nagpe-relax na kayo, parang mga magulang yan. Di ba kapag tayo nangin sa ating mga magulang, panatag po tayo. No? Upo na tayo. Alam natin na bibigyan tayo ng ating magulang, ng ating baod o ng ating hinihingi. No? Kaya sabi natin, hingi natin. Nay. Ayan, di ba? Naglalabing tayo. Naglalabing din tayo sa ating Lord, sa ating Amang makapangyarihan sa lahat. Yung ating panalangin. No? Hinihingi natin ito ng taimtim. Alam natin, ibibigay niya yun. Kaya po ako, no, hindi po ako nangangamba. Kahit 24 years na po akong walang hanap buhay, hindi ako nangangamba. No? Kahit na po ako nangungupahan, no? Hindi po ako nangangamba. Bakit po? May Diyos ako, no, na akin pong sinasampalatayanan. Sabi nga po, manalig ka lamang sa Kanya. Yung faith mo, ibigay mo sa Kanyang buo. No? Kanina natinig ko yung pag-aaral ng kababaihan, yung faith noon, yung faith ni Abraham. Si Abraham, tinawag na ama ng pananampalataya. No? Bakit? Yung kanyang pananampalataya buo. Binuhos niya sa Diyos yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi, magkaroon ka na ng kasilaki ng buti na mustasa ng pananampalataya, masasabi mo sa bundok na ito, lumundag ka. No? Masasabi mo sa bagyo, huminto ka. Mangyayari po iyon. Kapag ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ginagamit din saan? Sa may kabuluhang mga bagay. Sa ikapupuri niya, sa ikararangal niya, sa ikatataas niya. Hindi doon sa mga bagay na ating pong mga ginagawa dahil ito lang ay nagiging bukang libig ng lahat. Hindi po dapat. No? Ang Diyos ang ating pinaparangalan. Ang Diyos ang ating pinapupurihan. Ang Diyos ang ating itinataas sa ating mga puso. Kaya po mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, no? Tingnan ninyo, siya sa atin natin ang ating puso.
Kung yung bang ating mga sarili, yung ating pong pangalan ay nakakabit. Yung bang tinatawag na tunay na apelyido o yung pangalan ng Diyos nakakabit sa ating pangalan. Na yung pangalan natin, mismo yung pangalan ng ating Panginoong Diyos, no, ay nakasulat mismo sa ating puso at yung ating pangalan nakasulat sa puso niya at higit sa lahat doon sa buhay na walang hanggan, sa aklat ng buhay na walang hanggan. Para bigyan ka ng karangalan ng Diyos pagdating ng araw. No? Huwag natin hangarin yung mga bagay na natin sa sanlibutan, lilipas yan. Mawawala ka rin, lilipas ka, mamamatay ka. Pero yung pagniganda natin ay yung buhay na walang hanggan sa langit. Lang ating pangalan doon mismo nakakabit sa pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yun. Kaya nga po, babanggitin lang natin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa may mga kabuluhan. Purihin ka, Diyos, sa buhay ko. No? Hindi yun sa mga walang kabuluhang mga bagay. Ayaw ng Diyos yun, kasalanan yun. No? Kung yung pangalan niya babanggitin sa mga walang kabuluhang bagay o gagamitin ng ibang tao, no? Para ikaw ay masiraan, para ikaw ang makulong, ikaw ang maparusahan, anong gagawin niya? Magagalit. Matutuwa ba kayo? Magagalit. Siyempre, magagalit kayo. Maiinis kayo. No? Lalo ang pangalan ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, tandaan po ninyo, ilagay natin sa puso natin. No? Tandaan natin, simula ngayon, hindi ko na babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa mga walang kabuluhang mga bagay. No? O, yung ano, minsan nakaano lang, praise the Lord. Yan, ganyan. Ano, purihin ang Diyos. Minsan, kung ano pa, no? Oh, Lord. Oh, yan. Kung ano. Kaya sabi nga po natin, purihin natin ang Diyos sa dapat karangalan. Kapuri-puri. Ikararangalan Diyos. Ikararangalin nyo. Mga minamahal na mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos ay nariyan sa inyong tabi. Ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Tingnan natin, siya sa atin natin, pasiyasan tayo sa Panginoon kung yung ating puso ay nakasulat yung kanyang pangalan. Mga minamahal, na mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, tayo pong lahat ay tungo, tayo po ay manalangin. Habang po kayong nakatungo, kausapin po ninyo Diyos. Lord, nagagamit ko ba ang pangalan mo sa walang kabuluhang mga bagay? Hindi ba kita napaparangalan? Nagiging pasaway ba ako sa iyo? Lord, nakikita mo ang puso ko. Siya sa atin mo ito. Kung may nakita ka, nakarumihan, hindi ka dapat-dapat, at hindi nakakabit ang pangalan mo sa akin, baguhin mo ito. Patawarin mo ko sa aking pagkakasala. Patawarin mo ko sa mga bagay na hindi ko na naranlaman. Linisin mo aking puso. Hinihingi ko sa iyo ng kapatawaran ang lahat ng mga bagay na hindi ko nagawa para sa iyong kapurihan. Nabigyan kita ng kaihiyan. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ako. Tiklop tuhod, lumalapit sa iyo, humingi ng kapatawaran sa oras mo ito. Humihingi ng tunay na paglilinis ng banal na Espiritu, ng banal na dugo. Baguhin mo ako. Narito ako, Diyos. Samahan mo. Panginoong Sus, tinatanggap kita ng buong puso. Kinikilala kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw pong ito, pinago mo na ako. Pinagpala mo na ako. Nilinis mo na ako. Nakakabit na ang pangalan mo sa aking pangalan. Tinatawag na akong tunay na anak ng Diyos. Hindi sa denomination, kundi ang tunay kong relasyon sa iyo bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, ng maraming salamat.
At simula sa araw pong ito, pipiyayaan mo ako ng walang pagmamahal, ng walang pag-ibig, ng walang, O Diyos, na kailangan ko, ikaw ang magkakaloob sa akin, pag-iingat, ikaw ang magkakaloob sa akin. Salamat po, Panginoon, ng maraming salamat. Dalahin ko, O Diyos, sa iyo ang kabuuan ng iglesia, ng karidad. Samahan mo ang lahat ng narito. Samahan mo ang bawat pamilya. Samahan mo ang aming mga ama ng tahanan, ang aming mga ina, ang aming mga kabataan na magbabalik eskwela. Patuloy na bigyan mo sila ng katalinuhan. Patnubayan mo ang lahat ng bumubuo ng iglesia sa karidad, O Diyos. Simula sa aming manggagawa na itinalaga mo sa dako pong ito, sa aming Pastor Larry, sa kanyang katulong ng pastor, sa aming matatanda ng iglesia, na patuloy mong pinagpapala yung aming mga diakon, diakonisa, yung aming kalihim, yung aming ingat yaman, ang aming mga auditor, yung aming mga pangulo at mga aming mga kapisanan at alam mga komite. Umaasa po kami na patuloy, nasasamahan mo, patuloy na bibigyan mo sila ng katalinuhan, bibigyan sila ng lakas, bibigyan sila ng pagpapala na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, Panginoong, kapangyarihan ng katapangan, ng pagpapahayag ng iyong salita, katapangan ng mga pag-aakay ng mga kaluluwa, upang, Panginoon, ikaw ang maparangalan sa dako pong ito ng karidad. Salamat po, O Diyos, ng maraming salamat sa iyong ginawad sa aming pananambahan sa umaga ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, karangalan na aming binabalik, lang lahat po ng mga tunay na mga ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, banal ka makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa ipanguna sa aming ginawang pananambahan. At nawa, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, sa aming mga taanan, ingatan mo kami, samahan at patuloy, O Diyos, na pagpalain ang buhay ng bawat isang narito. Ang nakarinig, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, ay patuloy na tumimo sa kanila ang aming mga pagkumulay-bulay ng iyong salita. Umasa po kami na ikaw, O Diyos, ang siya namin pararangalan, lalo na po yung titiyak namin ng aming pangalan ay nakasulat sa iyong puso at saklat ng buhay. Sa layo, O Diyos, ang mataas na papuri, pasalamat ay binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa langitan. Amen. Mga minamahal na mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, ang masaganang pag-ibig ng ating Amang sumasalangit, ang patuloy na pagligtas ng ating Panginoon Kristo, tanglaw at kaliwa ng banal na Espiritu, ang patuloy na mag-ingat, mag-ampon sa bawat sa atin, mula nga't magpakilanman. Amen at Amen.